Muli sa pong magandang umaga sa bawat isa. At ang pinagagalak kung saan paano po ay nakakapagpatuloy yung ating gawain kahit sa mga simpleng kaparaanan. Bagamat nasa panahon pa rin tayo ng quarantine, pero ang Diyos ay mabuti kasi hindi po na pinapigil ang ating mga paggawa, lalo na sa mga worker ng Diyos, sa mga managawa. Magpalang araw sa lahat, sa mga nakakapanood po nito. Pinaniniwala po hindi po sayang ang bawat oras na ating ginagawa para sa Panginoon. Sa panahon po ngayon, sa lahat po ng mga Kristiyano o kaisipan ng bawat Kristiyano, ay pinananabikan yung pagdating ng ating Panginoon Yesu Kristo. Ito yung pinakabulo ng bawat Kristiyano, yung dumating ang kanyang tagapagligtas. At ang Panginoon kasi nangako na muli siyang babalik. Kaya naman sa bawat Kristiyano, ito yung kasabihan. Lalo na sa mga ganitong panahon, pag nakakabasa ka sa mga social media, na mga Kristiyano nagsishare, may mga ganitong pangyayari, may mga ganitong mga nagaganap sa iba't ibang bansa. Marahil baka ito na yung panahon na ang Panginoon ay babalik. Yun ang mga kaisipan ba? Pero ano nga ba yung dapat natin mga maging reaksyon kung ito na nga yung pagdating, ito nga yung panahon ng pagdating ng Panginoon Yesu Kristo. Ano ba yung dapat natin maging reaksyon na tayo ng mga mananampalataya? Ano ba yung dapat na matagpuan sa atin ng Diyos, ng ating Panginoon Yesu Kristo muling bumalik? Ano po? Dapat ay marahil dapat matagpuan tayo ng Diyos na nandun sa kanyang kagustuhan. Kung ano yung gusto ng Diyos na marapnan niya tayo, dapat yun ang marapnan sa atin ng Panginoon. Ngayong araw na ito, ano po nais ko ibahagi? Ano po yung unang saklat po ng unang Tesalonica? Kung nais po natin saglit na tumayo habang binabasa ng salita ng Diyos ay maaari po upang magbigalan tayo salita ng Diyos. Dito sa aking mababasahin ay yung unang Tesalonica, unang sulat sa mga Tesalonica, kabanatang 5, yung talatang 1 hanggang 6, yung ating babasahin. At ganito po yung ating mababasa. Yung aking pusalin ay isalin po ito ng poimen, yung ating hawak na Biblia. Sabi po rito, ng Tagalog, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay nito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, piwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo namumuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na pagdating, na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Purihin at pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Sagitain niyo po at manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pribilehiyo ng pagbubulay ng inyong mga salita. Dinadalangin po namin, O Diyos, kung minsan pa, kayo po sa umawak at sa mga salitang ito at mabuksan po yung mga espiritual na pangunawa ng bawat isa upang salita po ninyo, Panginoon, ay maging kapakinabangan. Aming Ama, dalangin po na patuloy maranasan namin ang iyong kalapitan. Pabaka po kami, samahan niyo po kami sa gawang ito. Ang lahat ng papuri sa iyo, wala po kami itataas na sino man kundi ikaw. Kaya kung mangawa ang minsan pa katapukin ng iyong gawain, sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito ang dalangin. Amen and amen.
chapter 5 nito, nasabi niya rito, kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip. Gusto kong pansin po yung tatlong binanggit dito ni Apostol Pablo. Ano po? Tayo daw ay dati ay manatiling gising. Ano ba yung ibig sabihin nito? Yung hindi na tayo matutulog, hindi po yun literal na pagkagising, hindi po yun. Ang ibig sabihin, may kamalayan. Ang pagkagising na ito, dapat nalalaman natin ang ating mga ginagawa. Siguro, basihan natin ang ating kalalagayan bilang Kristiyano kung tayo nga kaya handa sa pagdating ng Panginoon. Huwag na natin sayangin ang ating oras sa pag-predict kung kailan o anong oras ang pagdating ng Panginoon. Sa totoo lang po, nagsasayang tayo ng panahon kapag dito tayo nakapokus. Dapat, ang isang Kristiyano ay matagpuan namumuhay bilang Kristiyano kung dumating man ang Panginoon. Sa isang linggo, sa susunod na buwan, mamaya, bukas o ano pa mga panahon, dapat makita tayo ng Panginoon na mabutan yung regular nating ginagawa sa paglilingkod sa Kanya. Meron ang mga na-share nito dati, ano po, na mga sign o mga pagkilala kung tayo nga ay mga mature Christian o tayo nga ay lumalakad dun sa gusto ng Panginoon, tayo may mga productive Christian. Ano ba dapat makakita sa ating regular na pamumuhay bilang Kristiyano? Meron po ako siyang punto na gusto nga bahagi. Ito po nabasa ko rin. Ito po gusto kong ibahagi. Ito po isang ko na i-share. Una, ano po, attend regularly. Dapat tayo mga Kristiyano, ito po ay pinakikitaan talaga na ang buhay natin ay nakadikit na sa simbahan. Meron tayong regular na pakikipag-liig sa Diyos. Nag-a-attend tayo ng regular. Marami po kasi Kristiyano na nag-claim na Kristiyano, pero minsan hindi po talaga regular ang pagdating. Ano po? Naghahanap lagi ng dahilan para hindi mag-attend ng simbahan. Naghahanap lagi ng mga kadahilanan para magkaroon siya ng alibay para hindi magpunta ng simbahan. Nakakalungkot ito kasi ang isang Kristiyano dapat ang buhay niya nandito na umiikot kasama ng simbahan kasi ito na yung ikalaman ng bahay. Ito na yung pamilya. Ano po ang simbahan? Siguro sa panahon natin yung pandemic, dapat ang makita ko ngayon, kasabihan natin. Ang pag-attend ng simbahan kasi maraming tao hindi nakaka-attend ng simbahan. Mapalad yung mga magagawa kasi mga taong simbahan ito laging nandito. At laging may mga gathering kami ito kahit nakakaunti lang. Ang tao, meron pa rin mga pag-attend at pagsamba na nagaganap kagaya nitong araw nito. Kahit ilang tao, nandito. Dapat maging regular yung pag-attend natin. Sabi ko nga, maraming Kristiyano, minsan nga ay naghahanap ng alibay para hindi mag-attend. Ang nakakatawa, nung pandemic, laging may mga nagtetext, basta may gawain ba? Ako kung araw nung walang pandemic, hindi ka naman mapag-attend. Parang gusto mag-attend kayo dahil kakaunti nag-attend. Hindi ko alam ano po, ano yung tundan ng bawat isa. Dapat maging regular tayo na-attender talaga ng mga gawain ng Diyos. Okay. Pangalawa na po, giving generously. Ang isang Kristiyano ay sanay sa pagbibigay. Alam naman natin ito yung susi ng pagpapala ng Diyos. Nagtataka ko sa mga mananampalataya na naghihirap. Sa totoo lang po, ayaw kong bigyan ito ng dahilan po. Pero dapat ito maunawaan ng mga mananampalataya. Ang pagpapala ng Diyos ay dumadami kapag tayo marunong magkaloob. Sa iba't ibang paraan po yan, hindi lang naman sa simbahan, kahit sa mga nakikita natin kailangan tulungan. Generously. Ang pagbibigay ng isang Kristiyano, hindi na natin tinitignan. Sanay dapat o bihasa ng isang Kristiyano sa pagkakaloob. Hindi na pumalaking dito. Kaya nga dapat, bagong Kristiyano pa lang tayo, matutunan na natin. Maraming Kristiyano ang nangangako magkakaloob kapag pagyaman ko magkakaloob ako ng malaking bagay sa simbahan. Alam mo kung ganyan ang plano mo, ngayon pa lang, atuto ka ng magkaloob. Kahit kaunti pa lang, kasi kung hindi ka marunong magkaloob ng kaunti, lalo hindi mo kaya ng pagkaloob ang malaki. Lalo kang mahihirapan, dapat maging sanay tayo sa pagkakaloob. Giving generously. Ngayon pa lang, matutunan na natin, i-practice na natin ang ating
Lahat ng mga pagtitipon natin pinupuntahan, nabibigyan ba ng karangalan ng Diyos o tayo minsan nakikipag-fellowship lang para lang wala, para lang sa wala, para lang magkakita-kita. Actually, dapat po sa isang Kristiyano lahat ng pagtitipon, kahit yung dalawa o tatlo na nagtitipon o na nagkikita, nabibigyan dapat ng karangalan ng Diyos sa mga fellowship, sa mga samahan, kahit po walang formal na pag-aaral o mga formal na pagsamba, ay dapat yung mga fellowship na nakakapagpalakasan ng bawat isa. Bilang Kristiyano, nagkakaroon sila ng mga palakasan, nakakapagturuan kahit mga ilang saglit lang, natututo na nagkakaroon sila ng mga short prayer, o nalalaman ng buhay ng isa't isa. Ang purpose nito ay magkatulungan, magkaalaman ng bawat isa. Maganda sa isang Kristiyano ang hindi makasariling pamumuhay. Dapat po nalalaman natin ang buhay ng bawat isa. Kaya dapat kailangan talaga yung fellowship, hindi lang sa loob ng simbahan, kahit sa labas, sa mga bahay. Lalo na ngayong pandemic, ay walang malalaking pagtitipon sa mga simbahan. Yung mga grupo-grupo na pagtitipon, dapat po huwag sayangin yung pagkikita ng mga mananampalataya. Kapag nakita, kahit na lagyan ng kaunting pagpapalakasan bilang Kristiyano. Yung magkwento na may kwenta. Kahit nagkukwentuhan, may kwenta. Kahit nagkakatawanan, nagkakasiyahan sa mga kwentuhan, pero meron talaga kasi napaparangalan ng Diyos. Bagamat hindi naman tayo talagang likas na talagang dapat parang tayo hindi nakakabasag ng plato, hindi naman gano'n, Kailangan yung normal pa rin, pero nabibigyan ng parangalan ng Diyos. Tapos yung pangapat, Sir Jesus willingly. Ito dapat ang lumalabas lagi sa isang Kristiyano. Handa niyang ibahagi, ipakilala si Kristo sa lahat ng tao na nagkakaroon ng pagkakataon na kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-share si Kristo, dapat bihasa tayo maipakilala si Kristo. At pag hindi kilala ng tao si Kristo, may problema po yung kanyang kaligtasan. Kaya dapat tayo mga Kristiyano bihasa at ginagrab ang bawat opportunity na magkaroon tayo para ma-share about Jesus, sa lahat ng mga tao. Kahit hindi po natin kilala, mas maganda kasi hindi natin kilala. Na makita natin na may problema, o may pangangailangan, may kagulumihanan, o may kabagabagan. Share natin si Jesus kasi ito yung paraan upang yung kabigatan ay mapagaan. Ang ganda pa nito kasi mauunawaan pa nila yung kaligtasan ini-offer ng Panginoon. Saan ba ako? Panglima. Love radically. Okay. Ito yung talagang dapat na ipamuhay ng Kristiyano, matutos siyang mga basic ito, mga basic ito sa isang Kristiyano. Dapat nagmamahalan o nagmamahal ng isang Kristiyano. Makikilala sa atin ng Panginoon ng ating mga lingkod kung sila ay nagmamahalan. Dapat sa atin laging lumalabas ang pagmamahal. Basic ito, pero napaka-importante na maipakita natin na tayo marunong umibig. Hindi lang sa mga kaibigan, pati sa kaaway. May pakita kasi ang buhay po rito sa libutan ay panandalian lang. Ngayon nga, ay yung mensahe ko gusto kong mapaiksipan ng mapaiksi kasi nga nahihirapan tayo sa pag pipigyan nito para mapabilis gusto kong maipasa ito ng mas simple na maunawaan ng lahat ng makarinig o makapanood dito. Yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon, itong dapat natin ipamuhay at maipakita sa iba. Ang isang Kristiyano ay mapagmahal. Sabi ng iba, ito ang pag-ibig daw ay kahinaan. Kasi love your enemy. Pero hindi po yun. Ito yung kalakasan ng Diyos. Wala pong basta na kagagawa nito kung marunong tayo magmahal sa ating mga kaaway. Minsan, napapasama ang loob natin ng ibang tao, pero pagkatapos nito, pag
sasabihin natin hindi kumpleto na kasi yung mga gawa ng church na ito Marami pong pangangailangan na simbahan. Kung nakita mo, yung pulpito, puno na. Ay yung talent mo, meron ng umuok pa. Marami pong dapat gawin dito. Kahit punta ka rito, maglinis ka ng simbahan. Sana pong pagpapahalayan na ikaw ay nakabahagi ng simbahan kasi nag-volunteer ka. At hindi ka nabibigatan. Joyfully, dapat ang ating pag-volunteer sa simbahan. Joyfully, marami pong pwedeng gawin sa loob ng simbahan. Marami po tayo pwedeng gawin na ma-involve po tayo sa simbahan. Pagpito encourage faithfully. Dapat po mapagpuna tayo sa bawat isa. Kung nakikita natin ang isang kapatid na nagulupay-pay, lalo na sa kanyang pananampalataya, matutunan natin mag-encourage. Kahit dun sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon, matutunan tayo mag-encourage. Lalo na dun sa mga taong makita natin problema, pasan nila yung problema. Maging kawili-wili tayo makipag-usap kasi nag-encourage tayo ng tao. Pinalalakas natin ng tao, pinalalapit natin ng tao sa Panginoon. Pag nalapitan ng nakilala ng Panginoon, lahat ng kabigatan niya mahinusan. Matutunan po natin ito, maging kawili-wili tayo pag-usap. Lalo na sa mga hindi Kristiyano, maging kawili-wili tayo. Ito nais ng Panginoon. Pangwalo, bring other constantly. Nakakapag-akay tayo ng kaluluwa patungo sa Panginoon. Ito po yung mga bunga na dapat makita sa isang mature na Kristiyano. Kung hindi natin kayang palaguin ang tao kung sinesira natin, dali natin sa simbahan. I-involve natin siya sa mga gawain, i-involve natin siya sa mga activities ng simbahan para siya po yung lumago. Maging bahagi po tayo ng ito, magdala tayo ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. At ito po yung mga mababangong masasaming handog sa Diyos. Kung tayo po nakapagdadala, nakapag-aakay ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. At yung Panginoon siya, pray fervently. Hindi po nawawala sa isang Kristiyano ang papanalangin. Nang dumadalangin, laging nananalangin ng Kristiyano, kahit anong bagay, nananalangin ng Kristiyano. Prayerful Christian is a powerful Christian. Prayerless Christian is powerless Christian. Kapag hindi tayo marunong manalangin, anyway, wala yata Kristiyano hindi marunong manalangin. Dapat, nakakalungkot kapag tinawagan natin ng isang miyembro na manalangin, hiyang-hiya. Hindi po, dapat sanay tayo manalangin. Itong lifestyle natin, ang panalangin, kumbaga sa isang physical na tao, ito yung kanyang backbone, yung pananalangin. Dapat po ay meron tayo nito. Ang tinapit ko po yung manatiling gising. Sinabi ko sa verse 6 manatili tayong gising. Ano yung pangalawa? Laging handa. Sabi ko ron, maging laging handa po tayo. Ano ba yung laging handa? Laging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Kung dumating man siya o hindi, okay lang. Dapat kung dumating siya, handa tayo. Baka magpalamig-lamig tayo, sasabihin natin, hindi pa naman darating ang Panginoon, kaya palamig-lamig tayo, kung bigla siya dumating. Ang problema ito, kung bigla siya dumating. Handa pa tayo, sabi ko kanina, dapat tayo po yung nagiging handa. Ang pagdating ng Panginoon, may dalawang bagay siyang dala-dala. Biyaya, para sa mga tumatalima sa Kanya. Kaya nga kinasasabihan ng Kristiyano yung pagdating ng Panginoon kasi meron siyang dala-dalang biyaya. Pangalawa, may dala-dala siyang parusa. Para sa mga hindi tumalima sa Panginoon at walang bahala sa pagdating ng Panginoon. Sabi na ng Panginoon, ang pagdating daw niya katulad ng pagdating ng magnanakaw. Sabi dito, ang pagdating ng Panginoon, kagaya ng pagdating ng magnanakaw, yung hindi natin alam kung kailan. Meron pang magnanakaw na nagsabi sa atin, Brad, naka-schedule ka mamayang gabi, papasukin namin yung bahay mo. Meron pang magnanakaw na, wala namang magnanakaw na nag-schedule, Meron pang magnanakaw na nagsabi na, sa susunod na gabi itong lugar dito, papasukin namin. Kaya anong gagawin mo pagka alam mo gano'n ang pagdating ng magnanakaw? Siyempre, ihahanda mo yung sarili mo. Makapakuwi mo yung panpiktuan mo, mga bintana, lagyan mo ng pako. Kalagyan mo ng mga bantay. Kasi nga, ngayong gabi, darating na yung magnanakaw. Kung gano'n ang sistema ng magnanakaw, mapaghahanda talaga. Pero ang magnanakaw ay dumarating sa panahon hindi natin
yung isang seminar ng panganganak. Nagkaroon ng seminar sa panganganak. At mga doktor po yung nagpaliwanag sa mga buntis. Na tungkol sa panganganak. Ano yung mga senyales kung ano sa babae manganganak na. Marami pong tanong na nag-raise na tanong pagkatapos ng seminar at maraming mga tanong at ang pinakamahirap na tanong ngayon sa kanila, ano ba talaga yung siguradong senyales na lalabas na nga talaga yung bata. Alam mo, sabi ng doktor, walang nakakaalam nito. Sabi ng doktor, kung ano talaga yung totally siguradong senyales na ilalabas na, yung talagang oras na lalabas na yung bata. Pero isang sigurado, sabi ng doktor, yung bata nasa tiyan, lalabas yan. Sigurado yung bata nasa tiyan ng ina, lalabas yan. Kahit hindi tiyak kung kaya ng oras, pero tiyak dito lalabas. Ganyan na ganyan din ang pagdating ng Panginoon. Siguradong darating ng Panginoon. Hindi lang natin alam kung kailan. Pero tiyak, sigurado darating ang Panginoon. So, ano pinapayo tayo? Sa atin ni Apostol Pablo, maging handa po tayo. Mamuhay tayo ayon sa gusto ng Panginoon. Para handa po tayo umarap pagdating ng Panginoon. Yung ulit niya, sabi niya rito, malinaw ang isip. Gusto kong basahin ulit yung verse 6, sabi niya, kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, hindi tulad ng iba. Malinaw ang isip. Ang ibig sabihin ng malinaw ang isip, naunawaan natin ang mga nangyayari. Ano po? Naunawaan natin. Alam po ninyo, siguro naisip ko, mas mabuti na nga talaga na hindi natin alam kung kailan ang pagdating ng Panginoon. Mas mabuti po yun kasi gumagawa tayo ng hindi na natin tinitingnan kung kailan o anong oras ang pagdating ng Panginoon. Dapat ganun po yung ating paggawa po. Gawin natin ang mga bagay-bagay ayon sa ikalululahati ng Diyos. Ang sabi, gusto kong tumalon dun sa verse 8, ano po, bilang pamakas po ito. Sabi rito ng verse 8, dito chapter 5, ano po, ng 1 Thessalonians, nasabi po rito sa verse 8, hindi tayo dapat maglasing yamang tayo panig ng araw. Gawin natin baluti ang pananampalataya ng pag-ibig at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. May binanggit siya dito dalawang bagay, dalawang material na ginagamit sa mga digma. Ano po yun? Sabi niya, baluti at saka yung helmet. Sabi niya rito, gawin daw natin baluti yung ating pananampalataya at pag-ibig. Yung baluti po yung inilalagay ng mga mandirigman sa mga panahon ng kaharian, yung mga gera ng araw, hindi na mga gaya ng gera ngayon, may mga pagtaga sila, may mga pana, kaya ang mga parsanggalan, isa po yung parsanggalan, pero meron silang isinusunod sa kanilang dibdib na tinatawag na baluti. Ito po yari sa matigas na metal, para kahit may parang dumating, kahit may taga, makalang na bagay, hindi magsasanggalan. Baluti. Sabi rito, gawin natin baluti yung ating pananampalataya at pag-ibig. Ang ibig sabihin, lagi nandyan yung pananampalataya. Yan ang magiging magsasangga kung ano man yung problema kung papasok sa atin. Meron tayong baluti ng pananampalataya. Ano mang sitwasyon magkaroon tayo. Kung ang ating pananampalataya matibay, matatag yung pananampalataya natin, malalampasan natin ang lahat ng bagay. Kahit na anong sitwasyon, lumalabas sa atin, lumaataw sa atin yung pag-ibig sa isa't isa, yun ang maging baluti natin para tayo makapanatili bilang isang Kristiyano. At yung pangalawa po, yung helmet, sabi dito, gawin natin helmet ang pag-asa ng pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ibig sabihin dito, suot dito sa ulo, naunawaan natin yung pag-asa natin buo kahit na ano pang sitwasyon, ang pag-asa natin ay darating ng Panginoon at ililigtas tayo. Gagawin ng Panginoon ito. Ililigtas tayo ng Panginoon sa kanyang panahon, sa gusto ng Panginoon. Meron akong pangulian po, meron akong isang kwento po, isang nabasa kong kwento po. Sa Amerika daw, meron isang opisyal na gobyerno na iniingatan ng pamahalaan sa Amerika. Kahit siya po may mga bantay, ano po, yung Secret Service ng Amerika, binabantayan siya. At isa sa
zero. Yung seguridad niya sa kanyang buhay ay zero. Kahit na nag-prepare tayo, walang nangyari, naging zero. Sa pananampalataya ng isang Kristyano, parang ganito rin. Meron binibigay na balon sa atin ng helmet ng Panginoon na dapat nating suot para maging matibay tayo anumang sitwasyon magkaroon ng ating buhay. Kahit meron tayong helmet, kahit meron tayong baluti, kung hindi natin suot, zero pa rin tayo. Wala pa rin kasiguruhan. Alam natin pero hindi natin ipinamumuhay, walang kasiguruhan ng ating pananampalataya. Walang kasiguruhan ng ating kaligtasan. Mga kapatid, dapat po, ay tayo handa sa mga sitwasyon ng buhay. Dapat po tayo sigurado sa ating kalalagayan. Sayang naman, nagpagod na tayo bilang Kristiyano. Sayang naman yung mga tinakbo ng panahon na tayo po naglilingkod sa Diyos. Ngayon yung panahon na ito, magpapalamig lang tayo. Hindi po pwede. Dapat po, lagi po tayo handa. Lagi po tayo handa. Anumang sitwasyon, dumating man ang Panginoon ngayon, okay. Hindi man siya dumating, okay. Kasi handa tayo. Gumagawa tayo, kung darating ang Panginoon, nakapunta na tayo, gumagawa. Nasa kanyang gawain. At tayo po'y matagpo ng Diyos na matutuwa ang Diyos kung matagpo na tayo nasa kanyang gawain. Handa ka ba, kapatid? Handa ba tayo? Dapat po, check natin natin sa sarili. Kung tayo po'y handa, makalit tayo kasi nakapatuloy tayo. Dumating man ang Panginoon, salamat. Kung hindi man sa panahon natin, sa ibang panahon, salamat pa rin kasi meron tayo pagkakaroon ng Diyos. Mapagpalang araw sa lahat, sa mga nanaraw po. Pagpalain tayo lahat ng Diyos. Naway yung mga salita ating mabilis na pinagbulayan, magbigay sa ating ng encourage para makapagpatuloy sa buhay. Ano man ang sitwasyon natin, ngayon, pandemic, pero naman, makapagpatuloy tayo ng buhay. Mga ilang Sunday pa, siguro magiging normal ulit yung sitwasyon natin. Magkakaroon na ng mga maayos na pagsama. Pagpalain tayo lahat. Tayo saglit tayo po pag-tumalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito, sa iyong salita, na aming napagpulayan. Dalangin namin, O Lord, na mga salita po ito yung maging malinaw sa aming buhay. Matalim sa mga puso, at maalala namin, matalim sa aming kaisipan, maalala namin ito sa panahon. Kailangan namin ito, Lord, magpalakas po sa amin bilang yung mga mananampalataya. Upang makalalad po kami, makapagpatuloy sa buhay na ito, Lord. Dalangin namin ang iyong patuloy na paggabay. Samahan mo kami lagi upang magtagumpay po kami sa buhay nito. Hindi po kami magtatagumpay kung wala ka, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang iyong pagsama lagi. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa mga nagamit sa araw ito. Papuri sa iyo lahat ng nangyari dito, O Lord. Salamat po. Akin po tinataas muli ang kami nito. Dumadalangin. Sumami naman lagi ang iyong mga pagpapala ngayon at